Ngayong araw mga guys, dahil Father's Day nga pala ngayon, kaya nagyaya muna sila na mag-overnight camping. Pero bago ang lahat, Happy Father's Day muna sa lahat ng masisipag na tatay sa buong mundo. At bandami nga din pala nilang dinilang mga gamit, akala mo lipat bahay. Pero buti na lang, mabait yung tour guide dito sa Bulacan, tinulungan niya kami magbuhat. Kasi kailangan pa nga daw namin tumawid dito para mapuntahan nga namin yung pupuntahan namin na spot. At pagkatapos nyo nga palang tumawid dito ay kailangan nyo ng isampa lahat ng gamit nyo dito sa service nila. At kaya nga daw sila dito nagpunta kasi manghuhuli sila ng mga isda. Pero mukhang wala silang mahuhuli kasi mag-aalaga lang sila ng mga bata. Kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami dito sa aming trip. Let's go! So ayun po nakaredy na nga din yung mga dadalin namin dito para sa aming camping. Kaso lang si Jebe hindi makakasama, masakit daw yung ngipin niya. Kaya umalis na nga din kami dyan at nandito na nga din kami sa may Norsagaray, Bulacan. At nakita na nga din namin dito yung mga iba naming kasamahan. At birthday nga din pala ngayon ni Ate Chichi. Kaya dito nga daw siya magbe-birthday sa Kalikasan. At kasama nga din pala natin ang Oink Pam. At nadaanan pa namin dito yung campsite na Encantadia. Madami siguro dito mga hator. Kaya sabi ko dyan kay Mame, Mame, tutuloy pa ba tayo o uwi na tayo? Kasi sobrang dami nga nilang dalang mga gamit. Kala mo dito na sila titira ng 1 linggo. Akala ko pa naman kaya nila ako sinama dito ay para makapag-relax. Sinama lang pala nila ako dito para meron silang kargador. Aray ko po, napakadami kasi nilang dinala ng mga gamit. Hindi na tuloy nila alam kung paano nila ito bubuhatin. Buti na lang talaga, mababait yung mga tour guide dito at tinulungan kami magbuhat. Yung isang tour guide pa dito, banlaki ng katawan. Ayan napakayami. Galit na galit yung mga cats. Kaya pagkasakay namin dito ng balsa, ay itatawid na nga kami dyan ni tatay sa kabilang ibayo. Mukhang kinakabahan na nga dyan si Mame, pero yung leader namin ng Oink Pam, kalmado lang at si Bossing, J-Tam. Kaya pagkatawid namin dito, akala ko okay na, pero hindi pa pala dito nagtatapos ang aming delubyo. Kaya sinakay na nga din namin sa service nila itong mga daladala namin mga gamit. Dito nga pala kami pupunta sa Sayong campsite. Kaya sumabit na nga lang kami dito sa may sasakyan nila kasi medyo malayo pa daw kapag lalakarin. At maya maya nga lang ay nandito na nga din kami. Sabay nakita ko pa si Riri, bang ganda ng sombrero. At wala nga din pala akong dalang tent. Buti na lang meron akong dalang duyan. Kaya sinabit ko na kagad para makapag-relax na ako. Kasi medyo nakakapagod nga din yung biyahe namin. Nakakapagod pa yung mga buhatin. Buti na lang sobrang ganda ng spot dito. Talagang makakapag-relax ka. Wala kang makikita mga pakalat-kalat na hator sa paligid. Ayun kalmado lang tayo dito sa gilid habang nagduduyan. At yung mga iba naman nating kasamahan ay nag-set up na nga din sila ng kanilang mga tent para mamaya nga daw ay wala na silang masyadong gagawin. At meron nga din pala kaming dala dito na hospital para pag meron nga nahirapan huminga, papasok ka lang sa hospital, okay ka na paglabas mo. Kaya nagpipishing na nga dyan si Chubon. Ano kaya? Meron kaya siya mahuhuli? Banggaganda pa naman ng mga ginagamit nila dito na panghuli ng isda, pero wala naman silang mahuli. Pagka ganyan, ibenta nyo na ba? At hindi ko na nga din pala nabidyohan yung mga ibang kaganapan kasi walang saksakan dito, walang kuryente. Pagdating ko pa lang, lobat na kagad yung cherry mobile ko. Buti na lang meron ako nakitang saksakan sa may labas. Kaya pagkagising ko ay meron ng charge yung cherry mobile ko na cellphone. Kaya naglakad-lakad muna ako dito sa paligid para makapag-exercise. Sabay may nakita pa akong bola, kaya kinuha ko kagad para makapag-shooting muna dito sa court nila. Ayun bang angas ng court nila. At habang naglalakad ako dito, meron pa nga akong nakita na magjowa. Mukhang nag-aaway sila. Wag na kayong mag-away, magmahalan na lang kayo. Kaya bigla na nga din nagpalipad dyan ng drone ang leader ng Oink Pam na si Daddy Robin. Ayun pinalipad na niya yung drone niya na parang kalapate. Kaya abangan natin kung makakabalik pa ba yung drone ni Oink Pam o mahuhulog na to dito. Pero malakas naman yung drone niya kaya nakabalik pa. Kaya sabi ko kay Daddy, kuha na mo muna ako Daddy ng isang drone shot bago mo yan igarahe para naman meron akong pang my day. Kaso lang nakakatakot na yung kawayan dito, medyo marupok na. Kaya umalis na nga din ako dyan at namitas na lang ako ng bulaklak. Kaya sino kaya ang maswerteng above na mabibigyan natin ngayon ng bulaklak? Pero joke lang, wala akong pagbibigyan yan. Kaya umuwi na nga din kami. Pero bago nga kami umuwi dyan ay nagmerienda muna kami nila Daddy Oink Pam. At pagkatapos namin mabusog ay umalis na nga din kami kasi gagabihin kami sa aming biyahe. At habang nagbabiyahe nga kami dito pa uwi ay bigla na nga lang ako kinagat dyan ni Riri. Akala niya siguro buhay na chocolate. Kaya sabi ko sa kanya dyan, no Riri, hindi yan chocolate. Pero ayaw pa din niya tumigil kasi masarap daw yung braso ni Nonin. At pakinggan niyo muna kung ano ba talagang tawag sa akin ni Riri. What's my name? Ex-Tita Nonin.
At thank you nga pala kay Lord dahil nakarating kami doon at nakauwi kami lahat ng ligtas. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!